ito yung setup ko ng solar ko. So, DIY ko lang to. Ah, inverter ko ay JD Star Hybrid 24 volts, 4.2 kilowatt. Battery ko ay dalawang 12 volts. So, siniris ko lang para maging 24 volts. Match siya sa inverter. Ngayon, itong JD Star, nag-post ako last time sa short lang yun sa YouTube. Surprisingly, ang daming nagme-message sa akin kasi nalagay ko pala yung pangalan ko dun. So marami pala akong kaparehas ng inverter na nahihirapan sa pag-setup nito. So ngayon, nabala ko nang gumawa ng full video para kahit paano mayroong konting liwanag sa setup, lalo na pag DIY. So yung sa akin DIY lang. So sa labas lang kasi ito ng bahay eh. Sa labas lang to ng bahay ko, kaya may konting parang housing niya. So ginawa ko na rin tong typhoon proof. Mayroon nang actually abang tong mga curtain pag lumakas yung hangin. So na masiseal siya sa pag may bagyo. Ngayon, actually ito, extras na to eh. Pwedeng wala na to if gagana naman yan. Ito yung gumawa kasi ako ng breaker kasi meron pa akong gagawin dito sa labas, kaya meron to. At saka itong grid Meralco, ito yung in. Ginawan ko ng breaker kasi ito direkta na to sa itong part na to. Direkta na to sa Meralco kasi tinanggal ko na sa breaker ko dung connection niya doon sa panel board ko. So yung panel board ko doon tinanggal ko, diniretso ko na dito, kaya meron na akong breaker. Kasi kung wala to, paano ko ikaw tatap yung live wire yung dadaloy dyan sa paano ko siya itatap dyan sa inverter pag live. So meron dapat nito. Actually hindi pala to extra, kailangan to kung wala kang ibang breaker sa sa grid or sa Meralco. So ito yung grid, easy in, pasok doon. Tapos yung ito namang load out to. So pag sa load out, I think extra ba to or kailangan din talaga? Kasi for example, sa load out mo dito, sa labas kasi ito ng bahay, talagyan ako ilaw, yan. Outlet kasi nag-charge ito. Sobrang PB wire, ginawa ko extension pag nasa labas ako. Sinasalpa ko dito para makapag-charge ako ng cellphone habang nag-browse. Sa ngayon, temporary lagay ko muna yung CCTV ko. Ayun. Kasi yung outlet dun sa kabila, ayusin ko pa, so nilagay ko ng CCTV. Pero ito intended for extension wire to. So may nagtanong sa akin kasi, yung charging niya mahina sa battery. Ang case na yun sa pag-assess ko, yung cable ng battery, sobrang liit ng cable niya. So ito kasi 2/0 yata tong cable kong to. 2/0, ito 1/0 yata to. So dapat malaki talaga yung mo sa wire sa battery. Ito nga, kahit medyo mataba na to, may konting init pa rin, no? Kasi ang lakas ng charging nito sa ngayon. Tirik kasi yung araw, almost actually na to, full charge na yun. Ito yung extra 1.7 kilowatt na harvest. Hindi extra yan, hindi na wala nang paggagamitan. Yung load ko lang ay 250 watts. So ayan, mainit kasi ngayon, kaya so 8 kilowatt na yung harvest niya as of 1 PM ngayon. Malakas kasi yung 1 PM ko gawa ng ang peak hours ko kasi
11 to 2 yata. Kasi ang panel ko nakaharap sa west. So sa malakas siya sa ano, tanghali at sa pahapon. Mga ganun. Ngayon, papaliwanag ko lang to. Dapat yung wire. Ito kasi daming nagkakamali dito sa ano. Yung in. Di ba makikita mo yung in sa Meralco, matataba to. Actually, ito normally number 8 to eh. Sa Meralco galing. So, ginawa ko number 10 lang. So, kung syempre gagamit din to ng load mo, bakit kaya paano number 10 minimum? Itong load out ko number 10 din. So, yung wire ko, EWG. So, papunta na yan dun. So, itong load ko, connected to dun sa panel board. Panel board ko dun sa loob. So, dito nakakonect yung main breaker na 60 ampere. Yung susunod na breakers 40, 30, 20 at saka 15. So, ang 20 marami yun kasi outlets yun eh. Kaya nilagyan ko to. So, sana merong makatulong to yung dalawang to. Kasi yung iba nilalagyan ng wattmeter dito. Kasi yung wattmeter kasi para sa akin, dagdag system loss lang yun eh kung kaya mo namang mabasa na dito. Pero pwede naman, actually maganda rin naman mayroong ano dito, wattmeter. Kasi dito kasi, nababasa mo na yung load mo eh. Ito yung load mo eh. 250 watts lang yung load ko. Ang pinakakulang lang nito, actually lalagyan ko siya ng MTS, manual transfer switch. If ever, mag-maintenance ako sa solar ko, gagamit ako direkta ng Meralco. So kailangan ko yung isa pang breaker ito, MTS. So I think iyon ilalagyan ko. So na-order ko na. Ilalagay ko siguro pag dumating na. Manual transfer switch breaker. Mahal kasi yung ATS, 1,000 megit yung ATS eh. Kaya hindi naman ganung kailangan na ano eh, na ETS, pwede lang manual. Kasi for maintenance lang naman. So dito sa setting natin, actually marami din nalilito dito eh. Base doon sa mga nag-inquire sa akin. Kasi ang daming, nak, sana yung ano ko? Akin na yan, nak, baby. Akin yan. So, dito, sa display, paliwanag ko lang saglit. Ito yung pagkakaintindi ko ha. Maaaring mali ako. Ito yung una. So, ito yung AC in. So, ito yung grid sa Meralco. So, wala naman tayong grid ngayon. Malalaman mo kung hindi naka-grid kasi itong dito, may line yan na gagamit siya. So, at saka itong blink. Kung nag-blink lang yan, ibig sabihin, naka-ready lang siya, nakaabang lang. Ito yung talaga ginagamit niya ngayon sa battery. So, yan, sa AC. Ito naman, Hertz. So, wala tayong masyadong problema dyan. Ito yung charging ng ito yung battery, 23.7 volts na siya ngayon, 4. So, more likely puno na. Ito yung charge ng battery, 50 ampere. Sinet ko lang kasi yung charging niya 50 ampere lang. Kasi ito nakalagay dito. Saan na ba 'yan? So, charging current dapat 50 ampere lang. So, by default naka 60 to eh. Kaya binago ko siya kasi baka masira yung battery. So, base dito sa label ng battery ko, dapat 50 ampere lang maximum yung charging. So, binago ko siya ng 50. Ito yung harvest ng panel, 136 volts. Charge ng battery, 50. Ito, ang alam ko ito, harvest ng
Ito yung voltahe ng panel natin ngayon. Itong P5 na to, yung nakikita nyong power dyan, ang alam ko ito yung excess na power na na-harvest na wala nang pinagagamitan. Kasi na-observe ko to, mas hindi sikat ng araw, tapos tataka ako, ang nakalagay lang dito 200 watts, 30 watts, mga ganun. Titignan ko yung load ko, gumamit pala ako ng ganyan-ganyan, nagluto, ganyan. So, ibig sabihin ito, hindi ito yung harvest ng panel total. Ito lang yung excess na power na hindi nagagamit. So, maliban dun sa nagagamit, ito, mayroon akong around 1.8 na walang pinagagamitan. Kasi wala rin naman ako net metering. Kung may battery sana ng iba pa, mati-charge niya. Sana yun. Ito lang yung load ko. So, ano yan refrigerator plus electric fan, dalawa, ilaw, CCTV. So, yan lang yung load. NVA naman to. Ganun, ito naka watts. Pagdating sa kabila, volt ampere. So, more likely, same lang naman yun. May power factor lang to. So, yung load ko, 7% lang. Ito number 5, ano nga ba ito? Hindi ko na matandaan. Ito yung total harvest ngayong araw. So, naka 8 kilowatt na. So, actually, 8 kilowatt na yung harvest. Wait lang na. Ngayon, dito tayo sa loob. Kasi marami ding nagtatanong sa akin. Kasi yung JD Star na inverter, medyo... Actually, ano na nga to yung rebrand lang to Hindi talaga ito yung brand niya. So, hindi siya masyadong kilala talaga. Kaya wala masyadong DIY nito pasok tayo sa loob. So, alam naman natin yung number 1. So, ito, PVG. So, alam naman natin kung ang target nyo ay solar, battery, grid. So, ito yung setting. Pag solar first, babagawin nyo siya. Maging PV yan. If grid first, meron ding setup ng ganun. So, nasa inyo yun. Tingnan ko lang yung manual. Kasi, hindi marunong ng anak ko itong manual. Ano? Bakit nak? Hawakan mo muna. Wait lang. May ginagawa kasi papa, dun ka lang. Dito sa loob. Ay, kulang pa to. So, number 1, sa AC naman yan. Sa Hertz. So, ito yung source output, kung anong gusto mong mangyari, kung anong gagamitin mo sa load. So, sa akin, naka-solar ako. Pag yung solar hindi siya enough, kukuha siya sa battery. Yung battery, pag umaabot na siya ng, kasi may setting din yung battery,